Magandang araw mga kababayan. Narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, May 2, 2026, Saturday. Patuloy nating binabantayan ang development ng sistema sa silangan at meron na namang pagbabago sa direksyon nito. Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, easterlies pa din ang dominant na weather system na nakakaapekto sa buong bansa. Kapag easterlies ang umiiral, ang hangin ay galing sa silangan at may dalang halumigmig mula sa karagatan. Kaya mas madalas tayong nakakakita ng makakapal na ulap, pabalik-balik na pag-ulan at thunderstorm sa iba't ibang lugar. Ang galaw nito hindi pantay-pantay sa buong bansa. May mga lugar na mas aktibo ang ulan at may mga lugar na panaka-naka lang, pero kapag tinamaan ng isang area, pwedeng mabilis ang buhos at pwedeng lumakas sa maikling oras. Pinaka-aktibo ang mga pag-ulan sa Mindanao, Eastern Visayas, Central Visayas, Negros Island Region, Sorsogon, Masbate at Palawan. Sa mga lugar na ito, inaasahan ng maulap na kalangitan na may scattered rains at thunderstorms sanhi ng easterlies. Ibig sabihin, hindi ito isang bagsakan lang na ulan. Pwedeng may ulan sa umaga, titila, tapos babalik ulit sa hapon o gabi. May mga pagkakataon na may kasamang kulog at kidlat at may mga pagkakataon din na ang ulan ay tatama lang sa ilang bayan o lungsod habang ang katabing lugar ay mahina lang o halos wala. Dahil ang ulan dito ay posibleng moderate hanggang paminsan-minsan ay heavy, may pagkakataon ng flash floods o biglaang pagbaha at posible din ng landslide sa mga lugar na may slope at matatarik na bahagi, lalo na kapag sunod-sunod ang buhos sa iisang area. Sa Mindanao, asahan ng mas makapal na ulap at mas madalas na thunderstorm, lalo na sa mga oras na umiinit ang araw at nagsisimulang magtipon ang ulap. Sa ganitong setup, pwedeng mabilis ang pagbuo ng ulan at pwedeng malakas ang buhos sa maikling oras. Kaya may mga lugar na pwedeng makaranas ng biglaang pagtaas ng tubig sa mga daluyan. Sa Eastern Visayas at Central Visayas, ganun din ang pattern, makakapal na ulap, pabalik-balik na pag-ulan at mga pagkakataon ng thunderstorm na pwedeng maging malakas sa ilang oras. Sa Negros Island Region, maging handa rin sa pabago-bagong ulan, lalo na kung may thunderstorm bands na mabubuo sa bandang dagat at tatawid papasok ng kalupaan. Sa Sorsogon at Masbate, mas ramdam ang moisture ng easterlies dahil exposed sa flow ng hangin mula silangan. Kaya mas mataas ang tsansa ng pag-ulan at thunderstorm kumpara sa mga lugar na mas sheltered. Sa Palawan, kahit ibang orientation ng isla, pwedeng tamaan ng rain showers at thunderstorm kapag ang moisture ay kumalat at nag-trigger ng localized convection. Kaya hindi rin tayo magugulat kung may biglaang pag-ulan sa ilang bahagi. Para naman sa Metro Manila at sa natitirang bahagi ng bansa, partly cloudy to cloudy skies, ang inaasahan na may isolated rain showers o thunderstorm, sanhi pa rin ng easterlies. Hindi ibig sabihin na mahina ang ulan, hindi lang sabay-sabay uulan sa lahat ng lugar. Pwedeng sa isang area ay mainit at maliwanag, pero sa katabing area ay biglang didilim ang ulap at bubuhos ang ulan sa maikling oras. Sa Metro Manila, ganito kadalasan ang setup kapag easterlies ang dominant. May init sa tanghali, tapos may chance ng biglaang buhos sa hapon o gabi. Sa ibang bahagi ng Luzon at Visayas na hindi kabilang sa mas aktibong listahan, ganun din ang pattern. May mga oras na maaliwalas, tapos may isolated showers o thunderstorm na tatama sa ilang lugar. Pagdating sa hangin at kondisyon ng karagatan, para sa Northern Luzon, light to moderate ang hangin na mula east to southeast. Ang coastal waters ay slight to moderate at ang taas ng alon ay mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Ibig sabihin, sa ilang baybayin sa Hilaga, pwedeng mas maramdaman ng pag-alon lalo na kapag exposed sa open sea. Para naman sa natitirang bahagi ng bansa, light to moderate ang hangin na mula east to northeast at ang coastal waters ay slight to moderate rin na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.8 meters. Sa kabuuan, hindi ito yung kondisyon na palaging magulo ang dagat sa buong araw, pero may mga oras na pwedeng mas umalon, lalo na kung may thunderstorm sa malapit na karagatan. Kapag may thunderstorm, pwedeng magbago ang hangin at pwedeng sumabay ang bugso, kaya nagiging mas magalaw ang tubig kahit nasa slight to moderate range ang baseline. Ito naman ang extreme of temperatures at relative humidity para sa 24-hour period ending 8 p.m. yesterday. Ang minimum temperature ay 24.9 degrees Celsius na naitala bandang 2 o'clock a.m. Ang maximum temperature ay 35.3 degrees Celsius na naitala bandang 12 p.m. Mapapansin na maagang umaabot sa mataas na temperatura, kaya mas mabilis ding nagkakaroon ng energy ang atmosphere para mabuo ang ulap at thunderstorm sa maghapon.
pagdating sa humidity, ang maximum relative humidity ay 76% na naitala bandang 5 o'clock AM at ang minimum relative humidity ay 43% na naitala bandang 12 o'clock PM. Ibig sabihin, mas mamasa-masa ang hangin sa madaling araw, tapos habang umiinit ang araw, bumababa ang humidity at mas tumitindi ang init. Sa ganitong kombinasyon, normal na may mga oras na parang mainit at tuyo ang pakiramdam sa tanghali. Tapos, kapag nagsimula ng mag-ulan, babalik ang mas mamasa-masa at maalinsangan na kondisyon. Ngayon, dumako tayo sa tropical cyclone update dahil ito ang binabantayan sa mas mahabang window. Para sa week 1, ngayong araw hanggang May 6, inaasahan na may TC-like vortex o TCLV na lilitaw sa loob ng Philippine Maritime Domain. Base sa model forecast, ang TCLV1 ay likely na magde-develop sa eastern boundary ng PMD at low to moderate ang chance na maging tropical cyclone ito sa loob ng week 1. Meaning may posibleng disturbance sa bandang silangan na pwedeng mag-organize pero sa kasalukuyang outlook hindi pa ito high confidence na magiging ganap na bagyo. Low to moderate ang chance kaya ang focus dito ay kung magpapatuloy ba ang consistent na signal sa mga susunod na araw. Para naman sa week 2, May 7 hanggang May 13, sinasabi ng forecast na ang TCLV1 ay generally kikilos northwestward papunta sa northeastern portion ng PAR at TCAD at low to moderate din ang likelihood ng tropical cyclone development sa week 2. So may senaryo na mas lalapit ito sa northeastern side ng ating area at pwedeng magpatuloy ang development habang gumagalaw. Hindi pa ito sinasabing siguradong magiging bagyo na tatama pero ipinapakita na may window kung saan pwedeng mas maging organized ang sistema at mas maging relevant ang track sa malapit sa far boundary. Ngayon, kung titingnan naman natin ang long-range outlook gamit ang ibang weather model, ipinapakita na ang bagyo ay posibleng mabuo sa timog silangan ng bansa at kikilos ito pa northwestward. May ilang member model na nagpapakita ng posibilidad ng landfall sa Luzon area at may ilang member model din na nagpapakita ng ibang direksyon, lalapit sa bansa pero lilihis din. So meaning sa ngayon hindi pa iisa ang direksyon na nakikita ng lahat. Merong mga ruta na mas malapit at may posibilidad na tumama at merong ruta na mas aakyat o lilihis pagkatapos lumapit. Kaya ang kalagayan ngayon ay malawak pa ang uncertainty lalo na dahil malayo pa ang period at nasa long range window pa ito. Kapag sinabing member model, isipin nyo na parang maraming magkakaibang simulation na tumitingin sa posibleng galaw ng sistema. Kapag mas maraming member ang nagkakasundo sa iisang direksyon, mas tumataas ang probability na doon ang magiging ruta. Pero kapag hati-hati ang direksyon, mas mataas ang uncertainty. Kaya mas malawak ang pwedeng mangyari. Base sa latest data, may mga member na nakikitang pwedeng mag-landfall sa Luzon at may mga member na nakikitang lalapit pero lilihis. Pasok lahat yan sa cone of uncertainty dahil malayo pa ang dates at marami pang pwedeng magbago sa environment na magdidikta kung saan ito liliko, gaano kabilis at kung gaano ito lalakas. At nakikita din na posible sa next week pa ito. At dahil medyo malayo pa nga, marami pang pwedeng magbago sa direksyon at magiging lakas ng nasabing bagyo. Habang papalapit ang mga araw, mas nagiging malinaw kung alin sa mga senaryo ang mas lumalakas ang suporta at alin ang unti-unting nawawala. Kaya kung ngayon ay may mga ruta na hati-hati, normal ito sa long range. Ang mahalaga sa mga susunod na updates, makikita kung dadami ba ang model agreement sa landfall scenario o dadami ba ang agreement sa pag-akyat o paglihis.